Mga ka-native, sa video na ito, i-rate natin ang mga manok natin. Lahat sila, no? Iba't ibang breeds, i-rate natin sila kung okay ba out of 10, no? Out of 10, i-rate natin sila kung okay ba yung laying nila, height and weight, no? Based sa kanilang breeds. Isa-isahin natin at mauuna tayo dito sa ating Rhode Island Red. Pambato ng US, ang Rhode Island Red. Rhode Island Red, ang height nito, 8 out of 10. Ang weight naman, 8 out of 10. At ang pangitlog nila ay 10 out of 10. No? Malakas pong mangitlog ang Rhode Island Red. At yung kaya nilang pinuproduce nito ay brown eggs at saka white eggs. No? Minsan, napuproduce din po sila. So, meron tayong sample dito ng kanilang egg na naproduce. Yan. No? Meron tayo ditong isa. Yan, nasa baba. And meron naman dito sa pugad. Sa pugad dito, meron 3. Yan, minsan parang ganito yung kulay, no? Almost white na siya. And kadalasan naman ganito, brown eggs. Yan. Itong ating Rhode Island Red, paminsan-minsan ay napuproduce po ng dark brown eggs, no? So, paminsan-minsan lang. No? Kasi yung napuproduce talaga ng dark brown eggs ay ang decal brown, which is yung isang parent niya, ang Rhode Island Red. Yan. Kaya, napuproduce din po ang ating dark brown eggs. Yan. No? So, depende na yun sa inyo kung gusto nyo gumawa ng decal brown, no? Bumili lang kayo ng white leghorn at ipares nyo po sa Rhode Island Red. And may katangkaran din po yung manok na to. At kung mahilig ka sa pulang manok, no? Paki-comment naman sa comment section kung meron kang Rhode Island Red or kung wala pa, i-comment mo rin para malaman natin kung taga saan po kayo. Susunod naman natatalakayin natin ang pambato ng Australia, ang Black Australorp. Yan. So, sa Black Australorp, sinong mahilig sa itim dyan na manok? Yan, no? So, ang Black Australorp po, ang marirate ko sa kanya out of 10 sa height, no, ay 7.9. Yan. Mas matangkad ng konti ang Rhode Island Red kumpara sa Black Australorp. Yan. At yung weight naman nito is 9 out of 10. At saka yung laying naman is 10 out of 10. No? Yun yung marirate natin dito sa ating Black Australorp. Sa timbang, mas mabigat to. Kaya naging 9 out of 10 siya. Yan. Mas mabigat to ng kaunti kung ikukumpara sa ating mga Rhode Island Reds, and mas fast grower sila. Yan. And about naman sa itlog, kung ano po yung napuproduce na itlog ng ating Rhode Island Reds, no, ay kaya pong maproduce ng ating mga Black Australorps. Yan, may sample tayo dito ng itlog sa baba. Yan, no. So, kaninang umaga at kaninang tanghali naka-harvest tayo ng itlog. At ngayong hapon ay harvest na naman tayo maya-maya. Yan. No, so, ganito din po yung kanilang napuproduce. No, so ano yung napuproduce ng ng kulay ng itlog ng Black Australorp saka ng Rhode Island Red, no, halos same lang po talaga. Yan. Yung pangitlog naman, based on my experience, halos same lang din po. Yan. So napakaganda po nitong Black Australorp. Yan. And sa mga inasal and mga adobo, no, the best itong Rhode Island Reds at saka yung ating Black Australorp. Next in the line natin, no, dahil isa-separate natin itong ating dalawang Jersey Giant, or isa lang muna yung isa-separate natin dahil maabot na mamaya, no, or dadating na mamaya yung ating order, no. So Jersey Giant, no, the largest chicken in the world, dahil both sa kanyang height and weight, no, mabigat, matangkad. No, so pwede itong ipanglaban sa Shamo kung sa patangkaran lang, no. Aabot ito sa dulo ng Blue Limber. Ito yung kinanggandahan ng ating Jersey Giant. So, marirate ko dito sa ating height ng Jersey Giant is 9.3. Sa weight naman, 10 out of 10. Yan. And sa laying, malakas din po ito sa pangitlog dahil yung pwede ko marate dito sa kanya ay 9.8 out of 10. Yan. So, mas malakas na lang konti yung pangitlog ng Rhode Island Red at Black Australorp. Pero sa weight and height, the largest, no, ang ating Jersey Giant, tinaguring the largest chicken in the world. Yan. Kung ikukumpara mo ito sa Brahma, mas malaki po ito sa Brahma, itong ating Jersey Giant. Yan. Yung Jersey Giant lang, kapag live weight, mabigat yon dahil marami siyang balahibo. Yan, may balahibo siya sa paa. And kapag marami pong balahibo, kailangan niya ng mas maraming protina. So, dapat yung feeds na pinapakain nyo sa Brahma nyo ay high on protein feeds. No? So, dito, high on protein feeds pero napupunta yung protein sa katawan niya mismo, hindi po sa balahibo. And yun naman yung kailangan natin dito sa pag-alaga ng manok, ang katawan, no? Hindi po yung balahibo kapag for meat and egg production tayo.
Dito naman tayo sa ating Shamo native. Ito si Orochimaru. Yan. Meron tayong Jutako dito. And meron tayong Inju Gigante. Yan. No? Yan. So, ito yung ating mga babae naman. Huluwanon Bisaya. Yan. So, sa Shamo native natin, meron ko dito sa... Ang height nila, 9 out of 10. Weight nila, 9 out of 10. At ang laying naman nila, 8 out of 10. PNC hybrids. So, ito yung mga hybrids natin dito. Combination ito ng... iba't ibang klaseng breeds ng manok, katulad ng Sussex, may dugong decal brown, yellow copper natin, anak ng Sussex tsaka Bard, may lahing Buff Orpington, yan, Bard Plymouth Rock, Naked Necks, Black Ostolorp, Jersey Giant, ano pa ba yung mga andito, no? So maraming klase, no, ng bloodline yung andito or breeds, yan. So dito sa ating hybrids, sila yung isa sa pinakasulit na mabibili nyo dito sa manukan natin. Yan. Ang ating hybrids po, no, ay yung ma-rate natin dito is sa kanilang height is 9 out of 10. Yan. No, mas malaki po yung hybrids. Sa weight 10 and sa laying naman 10. Kaya isa sila sa pinakasulit na mabibili nyo dito. Dito naman tayo sa isang klase ng native, no, isang breed ng native, ang tinatawag na darag o mas tinaguriang mas kilala sa tinaguriang tawag na pinakamasarap na native chicken, no, sa Pilipinas, ang darag native chicken. So galing ito Iloilo and meron tayong 5 piraso nitong ating darag. So ito isang pair lang po to. Yan, yung darag po natin ay height nila kasi nga native sila 7, weight 7, tsaka yung laying naman dahil native sila 7 din po. Yan. Mababa yung rate nila pero sila naman yung pinakamasarap na nandito sa ating manukan, no? So demand din po ito and may kamahalan yung presyo. Yung presyo nito ay kayang tapatan ang presyo ng heritage, no? Same lang po talaga sila ng presyo. Or minsan mas mahal pa, depende po sa demand and depende din po sa kung gaano na kadaming breeder dito. Yan, no? Napakaganda din po mag-alaga nitong darag dahil hindi din po sila masyadong maggastos sa pagkain at mahal yung presyo. Ito naman yung ating show type, no? Or exhibition type na mga Rhode Island Reds. Yan. Yung ano pala nito, yung parents nito, no, ay nanalo po, no? Kino-contest. So champion line po itong ating mga Rhode Island Reds. So itong lalaki natin nagmo-molt pa. Yan, no? At batang-bata pa po to sila dahil ngayon is 7 months old itong ating mga Rhode Island Red, no? 4 months old mahigit, nangitlog na po to sila. Yan. Yung kanilang height is 9. Weight naman ito ay 10. And yung pangitlog nito, marirate ko 10 out of 10. No? So, ganoon po yung grado nila sa akin. Napakaganda po ng Rhode Island Red. May kamahalan yung presyo dahil nga pang show po ito. Pwede yung pang-upgrade doon sa mga for meat and egg production yung Rhode Island Red. No? Maganda ito pang-upgrade. Mas matangkad sila, mas mabigat, and mas maganda yung kulay. Yan, no? So, itong mga anak nito na iba, mga lalaki nito, no, ay gagamitin natin for upgrading our Rhode Island Red na meat and egg production. Yan, napakaganda po nito. Dito naman tayo sa Shamo. Yan, so Shamo, marami tayo dito. Hindi ko lang alam ilang breeder na meron tayo dito. Yan, no? Itong isa is King Arthur line, isang isa naman is PB line. Yan, at dito meron tayong mga dumpo. Yan. So, sa Shamo naman, napakaganda po ng presyuhan nito, no? 2,500 pesos, 2,500 pesos per month old ng isang chick. Yan, no? So, ang Shamo po, ang height nito is 9.8 out of 10, no? Depende po sa bloodline. Yan, kasi may mga bloodline naman na hindi po matatangkad talaga. Yan, itong si King, napakatangkad, 4 months old, mahigit pa lang to, no? Kaka 4 months lang po. Yan. And 9.8 ang height. Weight naman nila mabigat, 10 out of 10. Laying nila, hindi sila masyadong malakas mangitlog, 8.5 out of 10. No? Pero napaka the best dito dahil nga gumagamit yun ng mga incubators. Kaya patuloy yung kanilang pangitlog. Mabilis pa rin silang dumami. Dito naman tayo sa IG or Inju Gigante, the tallest chicken in the world. No? Ito yung mga babaeng IG ko na pulet. Ito naman yung kakabili ko lang na stag. Sa 3 months old, nabili ko po ito sa halagang 23,000 pesos. Ang month old po nito is 7,500 pesos. Mas malakas tong mangitlog kumpara sa Shamo and mas matangkad po sila. No? Depende din po sa manok. No? Average, mas matangkad talaga sila dahil nga the tallest chicken in the world sila. Yung Inju Gigante po, yung height nito is 10 out of 10. Yan, ito po si Dollar, no? Ay kaya na pong abutin ang almost yung ating blue limber. Nasa second to the last na, first to the last na po siya.
sa Blue Limber. Ito po yung maabot niya, oh. Yan. Matangkad po itong si Dollar natin na nabili natin sa 23,000 pesos. 3 months old, kaya pinangalan natin Dollar. Yung kanyang weight naman, mas mabigat sila, mas fast grower sila. Kung ikukumpara nyo sa ating Shamo, 10 out of 10 yung rate ko dito sa kanilang weight. Yan, no? Kung pwede nga 11, i-rate ko sa kanila, mas mabigat sila. Yan. And dito naman sa kanilang pangingitlog, no, ay 9 out of 10. No? So, depende yan sa inyo kung yung gusto nyong klaseng manok, no? Shamo ba? Yan, ito Dumbo line. And ito naman, Monstro line from Barry Escalona. Isa ito sa pinakasikat na linyada dito sa ating sa bansa natin, no, ang Monstro line. So flat comb lahat ng Indio Gigante ko dito. At sweet na sweet kapag nakakuha kayo dito dahil nga talagang selected yung aking mga Indio Gigante. Yan, no. So malamig yung panahon ngayon, no. At itong si Dollar, no, behave po siya. At grabe yung maintenance ko dito. Palagi ko tong binabantayan. Yan. So meron pa tayo dong dalawang malalaki, no? Mga 6 months old mahigit na. Yan, no? So sana natuwa kayo dito sa pag-rate ng mga manok natin. At abangan niyo po palagi yung mga videos natin, no? At sobrang ganda nitong ating mga alagang manok.